Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So talagang sobrang invested po, mga minamahal itong si Mima. Dito nga po sa politika ng Davao City. Alam nyo naman na currently, itong si former President Duterte abay nandoon nga po sa The Hague, sa the Netherlands, sa ICC para harapin yung kanyang kaso patungkol nga po sa crimes against humanity. So ngayon, ang punto kasi natin dito, sobrang sayang ng boto ng mga taga Davao kung iboboto itong si former President Duterte, alam nyo naman na sobrang labo pa, suntok sa buwan kung makauwi ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte. In fact, meron nga pong deadline, June 9, diba? Pinakita ko sa inyo lately na hinihingian ng deadline for submission patungkol nga po sa mga hinihingi, 'di ba? Nila former President Duterte na hindi kasi walang jurisdiction ng ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Ulit-ulit pong sinasabi ng mga DDS yan na wala daw pong hudikatura ang bansang Pilipinas dito nga po sa International Criminal Court. Pero according nga po dito sa ating Supreme Court, ang ICC is meron pong jurisdiction. So ngayon ayaw pong maging issue yan. Sorry. Ayaw pong maging issue ng ICC pagdating ng panahon, yung jurisdiction na yan. Kaya, binigyan po ng deadline, in fact, June 9, ng International Criminal Court, itong kampo ni former President Duterte para maghain, para mag-submit ng mga papers, documents na nagpapatunay na wala nga talagang hudikatura ang International Criminal Court dito nga po sa bansang Pilipinas. But now, okay, ito yung facts and ito yung point of view sa video na to. Alam nyo, pag ibinoto nyo talaga, tingnan nyo nga yung balita mga minamahal. Eyes on Davao as Nograles 6 win over Duterte. Alam nyo, sobrang useless. Mas magkakagulo pa ang Davao, ang munisipalidad ng Davao. Kung mananalo itong si former President Duterte, wala nga siya sa bansang Pilipinas. Suntok sa buwan na makauwi pa ng Pilipinas itong si Duterte. Alam ninyo yan. Ngayon, bakit hindi na lang ninyo itry? Diba? Itong si Nograles. Hindi to promotion mga minamahal kasi ano pa yung aasahan natin sa taong wala naman dito? Diba mag-isip nga kayo kasi even yung mga kamag-anak ni former President Duterte, katulad ni ito, kahapon ay content natin sa inyo, katulad ni Noel Duterte. Ang sabi niya, Dear Davao City, Rodrigo isn't going to go home anytime soon. He's going to be at The Hague for a while. Then somewhere else should he get convicted. So alam na nga nila na yan na yung chance. Wala nang wala nang chance talaga na makabalik itong si former President Duterte instead na makukonvict talaga. Kasi hindi yan simpleng homicide. Hindi yan simpleng murder. Diba? Crimes against humanity. War crimes. Genocide yung kaso ni former President Duterte. Alam ninyo, malakihang pagpatay. Hindi yan simpleng murder lang, simpleng homicide. Gets ninyo, mga minamahal? Sino ba yung nag-implement? Sino yung nagpatupad? Walang iba kundi itong si former President Duterte. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan ang makauwi ng bansang Pilipinas, lalo pat merong 8,000 pages na mga papers, document, and 15 hours video clip dito kay former President Duterte. So sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan na ang makauwi itong si former President Duterte. And even na manalo siya as a mayor ng Davao, useless din. Diba? Kaya nga yung mga kamag-anak ni Digong nag-surrender na. Ang sabi, my unsolicited advice, don't waste your votes on him on Monday, which is ngayong araw, Mayo 12. Diba? He won't be able to claim the victory seat anyway, and you'll just make the city hall more chaotic than it really is. Diba? You have the chance to take a different road. Try it. Skip the Dutertes this round and see what happens. Kaya, di ba napapaisip ako, mismong galing sa mga pamangkin na ni former President Duterte, ang mga salitang wag na kayong bumoto ng Duterte at this moment.
Sa pagkakataong ito, skip nyo na muna itong si former President Duterte. Instead, try nyo naman yung ibang daan. And you will see. Di ba kasi wala na nga tayong maaasahan dito kay Digong. Alam nyo kung bakit invested ako, mga minamahal, dito nga po sa politika ng Davao? Kasi meron pa palang mga nauuto. Really? Hindi pa ba kayo sawa sa politika ng Davao? Really? Kasi kung iisipin, mga minamahal, kung manalo, itong si former President Duterte as a mayor ng Davao City, okay, another victory yan sa kanila. Pero yung punto dito, paano niya mapaglilingkuran ang taong bayan? Eh, nandoon nga siya sa The Hague. Nandoon nga siya sa ICC, nililitis. Yung punto dito, huwag niyong sayangin yung boto ninyo. Diba? Ang tagal na nilang nanilbihan sa lokalidad ng Davao. Meron bang changes? Yung flood control, sobrang laki ng budget nila. Bakit binabaha pa rin up to this moment yung Davao? Naging presidente na. Itong si former President Duterte is still yung Davao, mga minamahal, nabibehind pa din kapag pinag-uusapan yung progresibo. Gets ninyo? At ito pa, yung napapansin ko sa Davao. Sabi, mababa ang crime rate, safe place daw ang Davao. Sino yung inuuto ninyo nang malaman-laman namin na yung mga logbook na mga krimen or kung ano pa man ay pinapalitan ninyo? Dalawa yung logbook nila, mga minamahal, according kay General Torre. Yan yung pinakita ko sa inyo ng mga nakakaang buwan, di ba? Na yung isang logbook, which is yung totoo, doon nakasaad yung krimen, yan. Pero yung isinusumiti lang nila, yung revised na. Yung binago. Di ba? Kaya, you know, sa record, makikita ninyo na, ay, ang baba ng crime rate ng, ng Davao. Safe yung Davao. Pero kung mapapansin ninyo, bakit yung mga drug lord ng mga malalaking tao nandoon sa Davao nagtatago? Every time na pinaghahanap sila ng kustodiya. Bakit yung mga live birth ng mga Chinese na naging Filipino, bakit lahat natagpuan sa Davao? Bakit yung Davao yung nagiging skipway ng mga kriminal papunta ng ibang bansa? Hindi nyo ba napansin yun? Really? Tapos iboboto nyo pa din sila? How come? My God, mga minamahal. Diba? Kaya nga, ngayon, invested ako kung gaano na ba katalino yung mga taga Davao ngayon sa pagpili ng kanilang mayor, sa pagpili ng kanilang congressman, diba? At sa pagpili ng kanilang mga senador. Isa pa, madagdag ko lang may nangunguna, Nueva Ecija, if I am not mistaken, nangunguna daw si Willie Revillame. Men, gumising kayo ng maaga para bumoto, tas iboboto nyo lang yung bumtarat-tarat? Iboboto nyo lang yung namimigay ng jacket, walang plataforma? Ganun na ba kabobo yung mga tao ngayon? Sorry Sorry. Diba? Nakakaloka. Hindi ko lubos maisip, mga minamahal, na ganito, karami pa din ang nauuto ng isang tumatakbong senador na walang alam sa politika. Only namigay lang ng jacket, kilala lang sa mga TV show. Ano, ginawang sideline? Yung Senado? Sabi ko nga, kung gusto nyong makatulong sa bansang Pilipinas, especially sa mga tumatakbong kandidato, kung alam mo namang wala kang alam sa politika, mas makakatulong ka kung umupo ka na lang, tumahimik ka, gumawa ka ng NGO. Pero yung tatakbo ka, my God, idadamay mo pa kaming mga Pilipino sa ginagawa ninyong katarantaduhan? Anong magiging ambag niyan? Diba? My God. Sana hindi manalo yung hindi karapat dapat. Imagine kami mga mulat na nadamay sa mga katangahan ninyo.
Kung sino man yung bumoto dito kay Willie Revilla, may sinusumpa ko. At kay Ipe Salvador, sinusumpa ko kayo. Hindi kayo marunong mag-research. Pinairal ninyo yung katangahan ninyo. Kuha nyo yung inis ko. Alright. Yun lamang po mga minamahal. Nag-humili muna tayo bago content. Humili content. Sorry ha, kasi masakit lang isipin na gusto natin ng progressive country pero bumoboto kayo ng mga taong wala namang alam. So, paano tayo aangat niyan? Diba? Alright, yun lamang po. It's me again, mga minamahal. So, pengi lang po ako ng comments ninyo yan. Mahalaga yung comments ninyo. Likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more updates. Sino pa yung mga bumoto dito? Sino yung mga nakaboto dito? I-comment ninyo kung sino yung naging senador ninyo. Yun lang. Ingat, mga kababayan.